Alam niyang imposible na sampahan ng kaso si Alexandra. Mahabang proseso pa yon at malalagay lamang sa alanganin si Natalie kung sakali. Gusto niyang mabilis na makuha ni Natalie ang hustisya na para sa kanya. In my opinion, at least Alexandra should be slapped by Natalie. Kung ilang beses niya yung ginawa, ayun din ang igaganti ni Natalie. So they'd be even. Question niya. Napaawang ang labi ni Natalie. Hindi niya naisip na matapang nitong sasabihin kay Gareth ang ganong bagay. Ngunit hindi siya nagsalita. Kung yun ang tanging paraan na makabawi siya kay Alexandra ay tatanggapin niya. Palagi siyang susuportahan ni Hera kaya hindi na siya dapat matakot kay Alexandra. No, malamig na tugon ni Gareth. Natigilan silang pareho ni Hera. Hindi inaasahan na yun ang magiging tugon ni Gareth. Ano? Utal na saad ni Hera. Maging siya hindi napigilan ng pagguhit ng gulat sa kanyang muka. Tinitigan niyang madilim na anyo ni Gareth. Kita niyang pagtutol sa mukha nito. Hindi niya maintindihan ng lalaki. Ganon ba kahirap ang hinihiling nila? Hindi may tatanggi ni Alexandra na sinaktan siya nito. Oo, at siyang gumawa ng paraan para mas lumaki at dumami ang kanyang pasa. Siya rin ang dahilan ng sugat sa kanyang noo. Pero hindi nito may tatanggi na sinampal at sinabunutan siya nito. A slap in the face for slap in the face. This request was not much. Why would he disagree? Pinigilan ni Natalie ang kanyang sarili na isatinig ang mga boses sa kanyang isip. Kinuyom niya ang kanyang mga palad at bumaon ang kanyang kuko, ngunit hindi niya ipinakita ang galit sa kanyang mukha. Pumikit siya saglit at tumilig kay Hera. Forget it, Hera. We cannot fight fire with fire. Hindi makatarungan kung hihilingin natin ang bagay na yon. Knowing Alexandra's personality, she would probably disagree too. Just let her apologize. Saad niya sa mahinang tinig. Gusto niyang manatili ang magandang imahe sa paningin ni Gareth. Gusto niya kung sakaling kumpara silang dalawa ni Alexandra, makikita nito na mas maganda ang kanyang ugali. Makita nito na mapagpatawad siya at maganda ang puso. At para naman kay Alexandra, makakaganti rin siya sa babae. Yun sa paraang gusto niya. Maghihintay lamang si Alexandra dahil hindi niya palalampasin ang ginawa nito sa kanya. Hindi siya magiging talunan, kagaya ng kanyang inaasahan, naging malambot ang ekspresyon ng mukha ni Gareth. Saglitong pumikit at nang magmulat ay wala nang malamig nitong tingin. Sinundan niya ang paggalaw ng labi ni Gareth. Nat, I apologize to you on behalf of Alexandra. Marahan itong sabi. What? Nanlamig ang kanyang kamay. Nawala ng kulay ang kanyang mukha at waring nabingi siya ng ilang sandali. Ha? What do you mean he apologized on behalf of Alexandra? Why would he apologize for that bitch? Hindi na niya napigilan. Parang bulkang sumabog ang kanyang emosyon. Tumululuha sa kanyang mga mata at hirap na siyang aminin. Totoong nasasaktan siya. Are you kidding me, Gareth? You're apologizing for her? Hindi mo siya sa akin iharap para siyang personal na humingi ng tawad sa ginawa niya sa akin. You're being biased, Gareth. Segunda ni Hera. Kung malalaman ni Mr. Jones ang nangyari kay Natalie, sigurado kung hindi niya ito malalampasin. Muling bumalik ang matalim at malamig na tingin ni Gareth. Hindi na niya lubos na maintindihan kung anong nangyayari sa lalaking mahal niya. Ang kilala niyang Gareth, hindi hahayaan na maging agrabyado siya. Hindi ito hahayaan na pagmalupitan siya. If Tito Rolando has any objections, I will apologize to him in person. Kung kailangan na personal ko siyang kausapin, gagawin ko. Mas lalo naging masaganang luha ni Natalie nang marinig ang sinabi nito. Hindi na kailangan, Gareth, umiling siya. I was just sad about your decision. Sinubukan niya punasan ang kanyang mga luha, ngunit hindi yun natigil. You said you would treat me as a friend, a dear friend. Tingin mo kung isa sa mga kaibigan mo na sa kalagayan ko, would you react the same? Would you say the same things? Hindi niya magawang tanggapin na pinagtatanggol ni Gareth si Alexandra sa kanya. Hindi kailanman inaako ni Gareth ang kasalanang hindi sa kanya, maliban ngayon. Alexandra's my wife. I wouldn't let anyone hurt her. More so, let anyone slap her in front of me. Paninindigan ito. Umawang ang kanyang labi para may kutsilyong tinarak sa kanyang dibdib at malalim na nagsugat sa kanyang pagkatao. Is this true? He's saying that in front of me? Tanong niya sa sarili. Matuwid na tumayo si Gareth. Tiningnan silang dalawa sa kahuminga ng malalim. Alam ko may kasalanan si Alexandra, ngunit hindi ko may bibigay sa inyong hinihiling ninyo. My wife is my responsibility, and I'd be responsible of what she did to you, Natalie. Tinignan niya ang mukha nito, walang bakas ng pagbibiro.
Seryoso si Garrett na hindi nito hayaang masaktan si Alexandra. I promise to make things right on my terms, Hera. Bumaling to sa babaeng nasa tabi niya. Nanigas na rin si Hera at kagaya niya, nagulat din ito sa mga sinasabi ng lalaki. Please take care of Natalie. Kung may kailangan kayo, tawagan mo ko kagad. Unti-unting bumaling sa kanya si Garrett. Seryosong malalim na mga mata. You should have a good rest. Binilin ko kay Pablo na tingnan ka ngayong gabi. I have to go. Tumalikod ang lalaki at saka naglakad palayo. Sinundan niya ang bulto nito papalayo habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Garrett's not walking away from me. Sumaramping tutululing nawala sa kanyang paningin si Garrett. Nakaawang ang kanyang bibig at nanlalaki ang mga mata. Ilang minutong lumipas at hindi na bumalik ang lalaki. Ah! Tinapon niyang unan at kumot sa sahig. Nangaabutin na niyang ibang bagay, pinigilan siya ni Hera. Calm down, Natalie. Bumaba siya sa hospital bed at ayaw magpaawat. Ngunit malakas si Hera, desidido siyang pigilan. This is Pablo's clinic, paalala niya sa babae. Tiningnan ang mukha ni Hera, puno yun ng pagsusumamo na kumalma siya. At awa para sa kanya. Tumutulong luha sa kanyang mga mata at nang makitang awa sa mukha ni Hera, mas lalo lamang siyang naiyak. Shit, she cursed loud. Yumakap siya sa babae at magulhol sa dibdib nito. Hindi niya matanggap. Hindi niya kailanman matatanggap na para na lamang siyang basurang binabaliwala ni Garrett. Para kay Alexandra. I wanted Alexandra to disappear. Hera, I want her out of my life. I want her to die and the evil seed in her belly. Shh, Nat. Hera, hush her. Umiyak siya lalo. Sobrang sakit na nararamdaman niya ngayon na ganitong ginawa sa kanya ni Garrett. Mas lalo siyang kumbinsido na kailangan mawala sa landas nila si Alexandra. We will do something to get rid of them, Nat. Nangakong bulong ni Hera at niyakap siya ng mahigpit. Hindi pumuwi si Alexandra, balita ni Manang Laura. Nilibot niyang tingin at nagtagis ang bagang. Gabi na't wala pa rin ang matinong report sa kanya si Christian. Umakyat siya sa kwarto at mabilis ang nagbihis. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at napansing bumukas muli ang sugat sa kanyang ulo. Ang benda ay puno ng dugo, pero hinayaan niya yon. Tinipan niya ang number ni Christian, ngunit hindi pa man nag-ring ay narinig na niya ang takot. Sa pinto ng silid, lumapit siya at pinuksan ito. Nasa ibaba pong assistant niya, sir. Imporma ng isang katulong, lumabas siya at kaagad na hinanap ng kanyang mga mata si Christian. Nakaupo ito sa mahabang sofa. Nang makita siya nitong pababa ng hagdan, tumayong lalaki at inayos ang salamin na suot. I didn't find your wife, sir. Ani Christian sa matigas na tono, nagbaba siya ng tingin sa kanyang relo. Pasado 8:00 na, you've been looking for her for more than 12 hours. Medyo may diin sabi ni Garrett. Have you already checked the surveillance system around the Pablo's clinic? Tumango si Christian. The team has already made a thorough investigation around the vicinity. May isang sarang CCTV malapit sa highway. Yun ang pilit na re-revive ng team. Yun kasi ang malapit na kuha bago mawala na lang bigla si Alexandra. Napatingala si Garrett at hinilot ang bridge ng kanyang ilong. Hindi siya makapaniwala na hindi naman niya mahanap si Alexandra. Did you already try to see her friend's house? Georgia San Robles residence. Tumango si Christian. Kaninang umaga umalis si Miss San Robles papuntang Bohol. May family gathering sila, sir. Wala rin sa kondo si Miss San Robles, si Alexandra. May mga tauhan na tayong naka-standby malapit sa bahay at kondo ni Miss San Robles. Shit, he whispered frustratedly. Sir, ani Christian, ngayon ay bumalatay sa mukha nitong pag-alala. Hindi ba natin papalitan ang benda mo? Maraming dugo na ang I can manage. Malamig na tugon ni Garrett. Just prepare the car. I'll find my wife. Tumango si Christian. Nauna itong lumabas at inihanda ang sasakyan habang tinitipan niya ang number ni James. Ilang rin lang ay sumagot na ito. I need your men. Walang pasubali niyang sabi. What men? Tila lasing itong sabi. May mga tauhan akong nasa warehouse. May pinadala ako sa warehouse. Hindi ko mapupuntahan ngayon. I need your men too. To do my thing with them. You mean you need my men to torture them? Direkta nitong tanong. Kiniling ng bahagyang ulot nagbaba ng tingin sa relo. Yes, and send them somewhere. They wouldn't be found. Saad niya. Sa kanya ibinaba ang tawag at sumunod kay Christian. Nakahanda ng sasakyan sa may hagdan at inihintay na siya nito. Sa apartment tayo ni Alexandra. Aniya, binuhay ni Christian ang makina at mabilis na pinatakbo ang sasakyan.
Nang makita niya lumiwanag ang screen ng kanyang cellphone, tinignan niya iyon at nakitang mensahe ni James. From James. They're on their way now. Malamig niyang tinignan ang mensahe. Gusto niyang siya mismong maningil sa mga tauhan ni Mercedes dahil sa ginawa nito kay Alexandra. Pero nawawalang kanyang asawa. At yun, ang una niyang dapat gawin, ang hanapin ito. Nang matapat sila sa guardhouse ng village, pinagtanong ni Christian kung napansin na ba nilang pag-uwi ni Alexandra. Wala silang nakuhang sagot. Bagong patrol ang bodyguard at kaalis lang ng kapalitan nito. Tumuli sila hanggang sa apartment ni Alexandra. Nakabatay ang mga ilaw at talatang walang tao. Lumabas si Garrett ng sasakyan at dumiretso sa apartment. May sarili siyang susi sa apartment ng babae kaya mala siyang nakakapasok. Binuksan niyang ilaw at sinuyod ang tingin ng buong apartment. Walang babae. Halatang ilang araw na rin na walang tumatao sa apartment dahil sa ilang alikabok sa mga muebles. Kumunot ang kanyang noo. Kung hindi bumalik si Alexandra sa apartment at hindi rin naman ito nasa bahay, lalong imposibleng kasama nito si Georgia. Nasaan ang kanyang asawa? Nagtagis ang kanyang bagang. Buong akala niya maayos silang dalawa ni Alexandra. Bakit kailangan itong umalis pagkatapos ng tulungan si Natalie? Sumunod sa kanya si Christian. Dala ang tablet nito. Na-revive ng CCTV camera malapit sa highway, sir. Balita nito, agad niya nilingon ng lalaki. Kinuha niya hawak na tablet at tinignan ng CCTV footage. Sa kuha ng camera, biglang tumuwid si Alexandra habang may mga sasakyang dumadaan. Biglang nagkaroon ng static glitch. Kumunot ang kanyang noo. Nasira ng CCTV, sir. Corrupted ng file. Yan lang ang na-revive. At ito pa, inislide ni Christian ng video. Nang mag-play yun, nakita niya may sasakyang kaalis lang na kung saan kanina humandusay si Alexandra. Wala na rin ang katawan ng babae sa kalsada. Ibig sabihin may tumangay sa kanyang asawa. He paused the video. Nahagip ng CCTV ang plate number ng sasakyan. Kanino sasakyan to? Registered under the name of Mr. Marcos Hidalgo. What? Gulat na napabaling si Garrett sa kanyang assistant. That bastard took away my wife? Sir, sinusubukan na po namin tawagan ang number ni Sir Hidalgo. Sa matinding galit na naramdaman din itapon ni Garrett ang hawak na tablet. Tumama yun sa pader at kaagad na nasira. Shit, where are they now? Where did he take my wife? Hindi pa sumasagot si Mr. Hidalgo. Sagot ni Christian. Naikuyom ni Garrett ang kanyang mga kamay. Kanina pang umaga nawawala si Alexandra. Ibig sabihin kanina pa magkasamang dalawa? The heck with that guy. I need the address of that stupid Hidalgo. I'll break his head for kidnapping my wife. Lumabas sila ng apartment at tumuli sa sasakyan, samantalang tahimik na pinagmamasdan ni Marcos si Alexandra na nakatulog agad. Gusto niya umuwi at saglit na magpahinga, pero hindi niya magawang iwan si Alexandra. Hindi rin niya makontak si Georgia. Out of coverage area ang number nito. Sinandan niyang ulo sa headrest ng sofa at pumikit saglit. Simula kanina umagi binabantayan niya si Alexandra. Nabasag ang katahimikan ng silid nang magring ang kanyang phone. Nang tignan niya yon si Mike ang tumatawag, ang kanyang sekretaryo. Kumunot ang kanyang noo. Hindi madalas na tumatawag si Mike ng ganitong oras lalo na't hindi na working hours. Sir, bati nito. What's the matter? I've received a call from Mr. Virado, sabi nito. Napaupo siya ng maayos. He's asking for your personal number. Gusto niya makausap kayo. Natigilan to saglit at tuminga. Tungkol sa kanyang asawa. He's outside your house, sir. Hindi ko na sinabi na sa ospital pa kayo. Naipikit niyang mga mata at tinilot ang sentido. Shit. Don't give him anything. Don't accept his call. Palagyan mo rin ng security sa bahay. Where is mom and dad? Natuloy ang flight nila kanina para sa conference sa Australia. Sa makalawa ng balik nila, nakahinga siya ng maluwag. Good. I also need you to get us a ticket. 2 tickets to Palawan tomorrow morning. Sir? Alanganin tawag ni Mike. Si Garrett Virado nasa kabilang panig. I think this is not a good. I don't need your opinion in this matter, Mike. Malamig niyang tugon. Just book us a flight. I already sent the ticket to your email, sir. Imporma ni Mike. Tinignan niya ang email at nakitang nandun ang ticket nila ni Alexandra. Maghahating gabi na hindi pa rin nakakatulog. Kailangan niya makaalis sa Manila nang walang nakakaalam. Ang kanyang sasakyan ay pinakuha na niya kay Mike at pinalitan to ng bago. Sa paraang yon, hindi sila masusundan ni Garrett. Nagpapahinga pa rin si Alexandra. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang kanyang plano at kung papayag ba ito. Huminga siya ng malalim. Ayaw niyang palabasin na kinikidnap niya si Alexandra. Pero mukhang yun na lang ang paraan. Madaling araw na makaidlip siya. Nang magising siya ay kaagad niyang binasang mga mensahe ni Mike at ng security team na kabantay sa kanilang bahay. Ayaw umalis ng mga tauhan ni Garrett sa labas ng kanilang bahay.
Nanatili rin ito nagbabantay at inaalam kung nasa loob lamang siya. Nagbabanta na rin si Garrett kay Mike dahilan para ma-pressure ng kanyang sekretaryo. Lumapit siya kay Alexandra, isang haplos lang sa balikat nito'y nagising ng babae. Mark, bumangon si Alexandra, nabumungi pa mga mata nito. We already have to go, Sandra. Sa maingat na tono, masakit ang buong katawan ni Alexandra kaya hindi na siya nagreklamo. Tumango siya at bumangon. Hindi na naisip na madilim pa sa labas. Ang akala niya uwi na siya ni Marcos sa apartment. Mabilis lang naging transaksyon ni Marcos sa ospital. Pagkatapos nitong magbayad, inatagpuan na lamang niya ang sarili sa sasakyan nito. Gusto niyang manatiling gising dahil nakakahiya kay Marcos. Kung matutulog na naman siya habang nagmamaneho to. Gusto niyang magpasalamat at saglit na makipagkwentuhan pero hinila siya ng antok. Nalalabo ang kanyang paningin. Lingid sa kanyang kaalaman ang ininom na gatas bago sila umalis sa may halong gamot. Yun ang paraan ni Marcos para maisama niya si Alexandra sa Palawan nang walang aberya. Pagkarating sa airport ay binuhat niya ito. Kakilala niyang piloto kaya madali lang na naipasok si Alexandra nang walang nakakapansin. Hapon na magising muli si Alexandra. Parang minamartilyo ang kanyang ulong, nasusuka siya at nahihilo. Sinubukan niyang buksan ang mga mata, wala siyang maalala. Akala niya nasasakyan pa siya ni Marcos kaya nang makita na sa kwarto na siya ay agad siyang napabangon. Bumilis ang tahip ng kanyang puso na mapagtantong hindi pamilyar ang kwartong kinaroroonan niya. Marcos, bumaba siya sa kama. Ang suot niya pagkaalis sa ospital ay ganun pa rin naman. Naglakad siya palapit sa pinto at pinihit yun. Bukas naman. Nang lumabas siya, agad na naot sa kanyang ilong ang amoy na nilulutong kare-kare. Lumapit siya sa hagdan at tanaw kaagad ang kusina mula doon. Nakatalikod ang bulto ng lalaki sa kanya. Dahan-dahan siyang bumaba at sinilip ang kusina. Saktong humarap sa kanyang lalaki. Tipid tong ngumiti. Gising ka na pala, Sandra. Pinatay nitong stove at nagpunas ng kamay. Natuloy siya sa kanyang kinatatayuan. Nasaan ako? Lumapit ang lalaki sa kanya, tinawakan ng kanyang braso. Kiniya siya nito palapit sa pangdalawahang hapagkainan. Sumunod siya, nalilito pa rin sa mga nangyayari. We will talk about it, but first you have to eat. Kanina pa walang laman ng tiyan mo, ani Marcos. Pinaghila siya nito ng upuan at nang makitang nakatayo lang siya, giniya siya ulit ng lalaking maupo. Maghanda lang ako ng pagkain, sabi nito. Sinundan niya ng tingin si Marcos, mabilis tong kumilos sa kusina, tila sanay na sa pagluluto. Hindi siya mapakali kaya tumayo siya pero tapos na ito maglagay ng ulam, kaya pabalik na sa hapag. Muli na upo siya, tinintay itong matapos. Nasa bahay ba siya ni Marcos? Nakatulog siya sa sakyan nito, yun ang huli niyang alaala. Hindi pamilyar si Marcos sa kanyang apartment kaya baka nahiya itong gisingin siya at nagpa siyang dalhin na lang siya sa bahay nito. Nilibot niyang tingin sa maliit na kusina, parang masyado naman yun na maliit para kay Marcos. Bagong bahay? Let's eat, nakangiti nitong sabi. Nihiyaman ay pinulot niyang kobyertos at sinilipan ng lalaki. Normal naman ang kilos nito. Pasensya na, nakatulog ako, hinging paumanhin niya. Hindi niya kain tagalan ng katahimikan. Masyado na ako nagiging abala sa'yo. Pasensya na, Marcos. Tumingin sa kanya lalaki, marahantong umiling. Hindi ka kailanman naging abala sa akin. Mataba nitong sabi, nahihiya siya gumiti. Alaki na ng utang na loob niya sa lalaki. Hindi na niya alam kung paano pa yun mababayaran. Magta-taxi na lang ako pa uwi, mahina niyang sabi dahil hindi alam kung paano sasagutin ang sinabi nito. Nakita niya saglito na tigilan, sumubo siya para maiwasan ang tingin nito. Nahiya pa rin siya kay Marcos, wala na siyang ibang dinala sa buhay nito. Kung hindi gulo, I'm afraid you cannot do that. Napaangat siya ulit ng tingin. Kumunot ang noo lalo pat ang makitang seryosong ekspresyon ng mukha nito. Ha? We're in Palawan, Alexandra. Imporma nito. Umawang ang kanyang labi. Siya naman na natigilan. Hinihintay niya na maidagdag ito sasabihin sa kanya na nagbibiro lamang ang lalaki pero hindi binawi ni Marcos. Uminom ito ng tubig at huminga ng malalim. I'm sorry, he said painfully. Ibig sabihin, totoo? Kumurap siya ng ilang beses. Hindi alam ang sasabihin. Palawan? Napapaos niyang bulong. Bakit tayo nasa Palawan? Nabitawan niyang kobyertos. Imposible. Maaga silang umalis ng ospital ni Marcos. Sa isip niya baka naghahabol to ng oras dahil may trabaho to kaya hindi na niya kinwestiyon ng lalaki. Nakatulog lang siya sa sakyan at ngayon, nasa Palawan na siya. I have to do this, Alexandra. Binili ng doktor na magiging bantasay sa baby kung patuloy kang duduguin at may stress. The doctor suggested to bring you to a place where safe and peaceful. Kumuyom ang kanyang palad. Alam niya nag-aalala sa kanya si Marcos. Alam niyang kapakanalaman niya iniisip nito pero hindi niya lubos maisip na magdidesisyon to para sa kanya. Marahan siyang umiling. It's not for you to decide, Marcos. Mihina niya saad.
Nakita niyang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. Marahan na tumango si Marcus, nagbabato ng tingin. I'm sorry, Alexandra. I promise you, we would only stay here for days. I just want to protect you. I just want to make sure that you and your baby would be safe. Kumunot ang kanyang noo. Safe? Am I not safe? Sumagi sa kanyang alaala si Gareth. Si Natalie, ang nangyari sa klinik. Namutla siya, nalamig ang kanyang mga mata at parang nawala ang kanyang pagkahilo. Nagbaba siya ng tingin sa kanyang tiyan at hinaplos yun. Paano kung hindi naman talaga siya ligtas? Paano kung mas makakabuti pala talagang ginawang desisyon ni Marcos para sa kanya? Binalot sila ng katahimikan. Pinapakaramdaman ni Marcos ang kanyang magiging reaksyon. I'm sorry, mahina niya saad. Nanginig ang kanyang boses sa huli. I don't know what is safe now. Pag-amin niya. I'm sorry, Marcus. Bago niya pa namalayang umiiyak na siya dahil sa nakaramdam ng frustration, tumango lalaki at niyakap siya. Nanginig naman ang kanyang katawan. Shh, Alexandra, hush now. Masuyo nitong saad. You're safe now. You're safe here. Nangangako nitong bulong.